Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Hindi makaisa ang ang defense sa prosecution. Ha? Gusto ng defense, isa lang ng prosecution si La Chica. Gusto rin ito ng mga pro Duterte. Pag sinalang nila sila Chica, makakaisa sila sa defense. Bakit? Ano yan mga kabunyog eh. Unang-una, hostile witness talaga yan sila Chica. Hostile witness yan. Pero sasabihin ay kahit naman si Gina Acosta hostile witness din. Si Ortuño hostile witness. Bakit na-handle naman ng prosecution? Nagamit pa nga ng prosecution, na-damage pa si Sara Duterte. Alam niyo mga kabunyog, ibang klase itong si La Chica. Bakit? Tiningnan ko yung post niya mga kabunyog tingnan niyo yung post ni La Chica. Ang post ni La Chica, ito, sabi niya, I have never refused to appear or testify. If lawfully called, I am prepared to tell the truth, subject to applicable laws and security restrictions. Kita nyo na? Magulang itong sila La Chica Magulang mga kabunyog. Handa daw siyang mag-testify kung ipapatawag. Pero tingnan nyo yung nakalagay sa baba. Subject to applicable laws and security restrictions. Yun ang dahilan. Bakit gusto ng depensa at ng mga DDS na isalang ng prosecution si La Chica? Kasi pag i-present si La Chica, i-invoke niya. Kapag may gusto kang ipaamin sa kanya or gusto kang malaman mula sa kanya, kapag alam niyang madadamage si Sara sa sasabihin niya, i-invoke niya, hindi po pwede ko pong sabihin yan kasi subject po to applicable laws and security restrictions. Hindi ko po pong pwedeng sabihan yan. Kumbaga ang gulang niya, magulang mga kabunyog, isasalang mo. Pag tinatanong mo na pabor kay Sara, sasagot siya. Pero pag tinanong mo ng kontra kay Sara, hindi mo naman siya mapapaamin Bakit? Bakit hindi mo siya mapapaamin? I-invoke niya, hindi niya pwedeng sagutin ang tanong kasi bawal sa military, subject to applicable laws and restrictions. Di imagine niyo yan mga kabunyong mga kababayan. Anong silbi niyan? Magiging pabor lang kay Sara Hindi tulad nila Acosta sa kanila Ortuño, wala naman silang mai-invoke na applicable laws at restrictions. Wala silang mai-invoke o masasabi na restrictions. Pag tinanong mo sila, kailangan nila talagang sagutin. Ito sila Chica, sinabi niya na sasabihin niya raw ang nalalaman niya, sasagutin niya ang mga tanong sa kanya para malumabas ang katotohanan, pero may kulatilya sa huli, subject to applicable laws and security restrictions. Magulang ito mga kabunyog, mabutit hindi pumayag ang prosecution. Ipe-present mo. Pero pag tinatanong mo siya, sasagot siya kapag pabor kay Sara. Pero kapag hindi pabor kay Sara, anong gagawin niya? I-invoke niya yung applicable laws daw and security restrictions. Ang dali niya lang naman magsabi na, pasensya na po, hindi ko po masasagot yan. Kasi bawal po sa amin na i-divulge yan. National security, ano po yan? Imaginein mo yan, mga kabunyog, mga kabayan. Ang gulang-gulang niya. Ang gulang-gulang. Ano yan kumbaga, kukuha ka ng martilyong ipupukpok mo sa'yo. At saka, unang-una, ano ba naman ang sasabihin nila Chica? Sigurado na ang sasabihin nila Chica, ipapaliwanag niya kung anong nangyari sa confidential funds. Ang dapat na mag-present sa kanya, hindi prosecution. Ang dapat na mag-present sa kanya, defense. Di ba? Ipapaliwanag niya pala ang confidential funds ni Sara. O di ano yan, prosecution o defense? Defense yan. So, ang dapat na magpatawag sa kanya, defense. Ang gagawin ngayon ng prosecution, pag pinatawag siya ng defense, isasubject siya sa cross-examination. So, kumbaga,
masyadong magulang ito. Kaya pala gusto ng defense at saka ng mga DDS na ipatawag ito. Mabuti na lang, matalino. Matalino sila Congresswoman Beatrix Listro. Ha? 'Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ha? Kumbaga, may magagamit na defense na pangdepensa itong sila Chika eh. Pag nasusukol na siya, i-invoke niya. Anong i-invoke niya? Bawal po yang i-divulge. Kasi po, kami po ay Vice Presidential Security Group. Nang na-assign po kami sa Vice President, may mga bagay pong hindi namin pwedeng isabihin. O, imaginein mo yan. Kaya, ano yan mga kabunyog? Tama lang na hindi yan pinatawag. Kasi magiging ano lang, unang-una, ano bang importanteng sasabihin nila, Chika? Wala naman na eh. Wala naman na siyang sasabihin. Kung may sasabihin man siya, ididepensa niya yung confidential funds ni Sara. O, bakit ipapatawag ng prosecution para idepensa yung confidential funds ni Sara? Di dapat ang defense ang magpatawag sa kanya? Di ba, mga kabunyog? Kaya, ngayon nga, kung pag-uusapan natin to, tama lang na hindi pinatawag. Gusto sanang maisahan ng defense ng kampo ni Duterte ang prosecution. Parang sige, ipatawag nyo. Tapos buti na lang, mayroon mismong nilabas na statement sila Chika. Yan nagmamayabang siya na handa daw siyang ipatawag. Kaya lang, anong nakalagay sa last phrase? Yung last phrase, subject to applicable law and security restrictions. Ayan mga kabunyog, wala. Hindi mo yan hindi magiging pabor sa prosecution, mas magiging pang pabor sa defense. Di ba? Kumbaga, hindi dahil takot tayo kay La Chica, hindi dahil takot ang prosecution. Oo nga naman, bakit ka magpapatawag ng testigo para sa iyo na hindi naman pabor sa iyo ang mga sasabihin? Mabuti na lang si Costa sa si Ortonio, wala naman silang mai-invoke na mga security restrictions. Ito kasi Vice Presidential Security Group ito eh. Pwede niyang i-invoke yung mga security restrictions sa kanya. Magulang. Kaya lang hindi maiisahan ng defense ang prosecution. Hindi maiisahan ng defense ang prosecution. Matalino ang mga abogado ng prosecution. Kaya bakit mo ipapatawag ang isang testigo na wala ka namang makukuha sa kanya? Una, ano ang patunay na tinanggap niya ang perang 125 million? Sinabi na ni Gina Acosta eh. Yun na yun. Yun na yun. Ano ngayon ang sinong dapat magpaliwanag tungkol sa confidential funds? Defense. Di sila ang magdepensa. Ipatawag nila sila Chika. Ngayon, pag pinatawag sila Chika, mga kabunyog, pag pinatawag sila Chika, saka siya i-cross-examine ng prosecution. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.